Beating the red lights mga kababayan, ang pangalawang pangulo natin kahapon, March 16, 2026, kung saan na deadline ng pagsubmit niya ng kanyang verified answer sa impeachment case laban sa kanya mga kababayan. Nagpadala siya ng kanyang mga abogado sa pamumuno nito ni Sigrid Fortun, kasama itong si Attorney Pua at Attorney Monsayak mga kababayan. Ang binigay nila na verified answer mga kababayan, with caution with caution. Sa Latin term nito is ad cautelam. Ang stand dito sa legal team ni Vice President Sara mga kababayan is hindi nila ina-acknowledge ang jurisdiction ng mababang kapulungan. Walang due process. Sa katunayan umano ay ang inihain nilang impeachment case ngayon ay walang pagkakaiba noong 2025 na ibinabasura ng Korte Suprema mga unequal or double standard. Ito mga kababayan, ang unequal or double standard, ang ipahiwatig nila dito mga kababayan ay yung ang impeachment ni BBM mga kababayan na umano'y hindi pantay or hindi fair ang pagtrato nito sa impeachment case ni Vice President Sara, kung saan ang kay BBM mga kababayan ay ibinasura agad, samantalang ito kay Vice President Sara mga kababayan ay hanggang ngayon pinagtutunan pa rin nila ng pansin. So ni-establish ng legal team ni Vice President Sara na unequal or double standard. Maliban sa mga iba pang mga aspeto na binanggit nila na hindi nila ina-acknowledge ang juris ng mababang kapulungan, walang due process. Handa sila mga kababayan kapag sabihin ng higher court umano na ang mababang kapulungan ay may jurisdiction, is handa naman sila. Nandyan daw yung legal team ni Vice President Sara na handang tumugon sa alinmang hearing or paglilitis kung ito'y imamando sa mas nakakataas na hukuman. So yun ang legal argument mga kababayan kahapon sa pagsumiti ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal team ay nagawa nilang mag-submit ng response sa impeachment case laban sa kanya mga kababayan. So, antabayanan natin ito kasi mayroon pang 3 days, mayroon na namang panibagong 3 days para maghain na naman siya or mag-submit na naman sila sa rejoinder, kung saan nandoon na yung magbigay ba sila ng mga kaukulang mga papilis, dokumento sa depensa. So mayroon silang 3 days to submit the rejoinder. Pagkatapos mga kababayan, nandun na yung hearing proper, yung presentation of evidence sa defense at saka sa complainants. So, ang tabayanan natin ito. Medyo malapit-lapit na ito kasi nandito na sa tuktok ng last stage na ito sa Committee on Justice sa Kongreso mga kababayan. So kasunod nito andun na sa plenary, magbubutuhan na.